Praise God. Isa na namang araw ng linggo, February 15. So, kahapon ay sariwang-sariwa pa ang Valentine's Day. Kaya babati ako sa inyo ng Happy Valentine's Day. Batiin nyo po yung mga katabi nyo. Happy Valentine's. Okay. At syempre, sabihin nyo sa inyong katabi, happy ako sapagkat nandito ka. Sige po, batiin nyo po yung bawat isa. Happy ako dahil nandito ka. Ngayon po, ang topic po natin ay purity in thought and speech. Praise God. Alam niyo po ba, napakahalaga po sa atin na talaga pong magkaroon po tayo ng sabihin natin ng malinis na pag-iisip at pananalita. At paano ba natin ito magagawa? Alam niyo po ba, kaya po kailangan po natin matutunan to dahil ang blessing po sa ating buhay ay dadaloy, no? Pag ang nagmumutawi sa ating sarili mismo ay magandang pag-iisip at pananalita. Malaki kasing epekto ito sa atin at sa ating kapwa. Sabihin natin, ito po kumbaga ba, parang nagmumold, no? Sa ating buhay, no? Kung ano po yung naipapakita natin sa ating kapwa, sa ating paligid, mula sa ating pag-iisip at sa ating pananalita, ayun po nagiging outcome, whether it is positive or negative. Pag maganda po ang ating pong pag-iisip, pananalita, ang ating pong mga kapaligiran, even ating mga kapwa, maganda po ang dating sa atin, no? At pag negative naman, definitely, in return, karaniwan niya nangyayari sa atin, siyempre negative rin ang ano. Kaya paano ba natin mamimaintain o magkakaroon tayo ng purity in thought and speech? Sabi dito sa Philippians chapter 4, verse 8, ang ating verse. Sabi dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So ito po ang pinaka-verse po natin na kung saan ini-encourage tayo mismo ni Paul, no, sa kanyang book of Philippians na kung ano ang maganda, nakakabuti, no, sa atin at sa ating kapwa. Ito po ang dapat natin gawin. Ngayon, paano po natin magagawa yan? Ano po ba yung mga dapat natin gawin? Okay. Number 1 po, renewing the minds leads to purity. Kailangan baguhin natin ang ating pag-iisip. Okay? Sabi dito sa Romans chapter 12, verse 2, sabi dyan sa NIV version natin, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sinasabi dito, ang una natin gawin para magkaroon tayo ng purity in thought and speech is that we must renew our mind. No? Baguhin natin ang ating pag-iisip. Sapagkat po, sa totoo lang po, ay karamihan po ng mga pag-iisip ng tao because of the effect of his, sabihin na, surroundings niya, which includes the people, social media, yan, napakalaking epekto yan, no? Yung mga environment niya, it affects yung kanyang pag-iisip at dahil nga, puro negatibo ang iyong nakikita, ay nagiging negatibo na rin yung pag-iisip mo. Kasi yun ang laging napipid doon sa brain mo di ba? Pag ayun laging napipid sa brain mo, nakikita mo, no, pumapasok sa iyong mata, pumapasok yan sa iyong isipan, at lalo na kung medyo ninanamnam mo pa yung lasa ng negativity ng di ba? Marami sa atin, minsan yung pangit na nga talagang dinudulog pa yung sarili, no? Minemeditate pa. Imbis na goodness ang i-meditate, negative. Kaya ang nangyayari, hindi nagiging maganda ang takbo ng ating buhay. No? Sa ating buhay, kailangan, imbis na yung mga negative
No? Kaya nga sabi dito, do not conform to the pattern of this world. Kasi ang pattern ng this world, ano ito eh? May kasabihan nga, survival of the fittest nga. Ibig sabihin, patatagan na lang eh. Patibayan. Ha? Kung marunong mangagat yung kapwa mo, kagatin mo rin. Kung marunong kung malakas siya, matapang siya, kailangan mas matapang ka. Huwag ka padadaig. No? Ganun eh. Kung ganito ang ginagawa niya, higitan mo pa. Ganun eh. Para nagiging competition eh. Okay lang sana kung maganda ang competition for good, pero hindi eh. Di ba? Kahit nga sa trabaho eh. Huwag na tayo lumayo eh. Nagkakaroon ng competition eh. Kaya kasi isang position na open, no, mataas ang position, ang dami nag-aanuhan dyan. Naglalaban-laban. Kaya yung iba, para lang makaabot doon sa position na yon, ginagawa, sinisiraan yung kanyang kapwa. No? Sinisira. Uso po yan. No? Sisip-sip doon sa boss niya. Di ba? Para lang makaano. Kasi ganun ang competition ngayon. No? Hindi nagiging healthy competition. No? Marami mga bagay. Kunyari, sa mga pananamit na lang. No? Pagandahan ng pananamit, lalo na mga kabataan, pag pumunta ng mga party, kailangan bonggacious yung damit. Pag hindi medyo posturang na nalulungkot siya at parang feeling na siya, hindi siya kabilang doon. Kaya nga nagkakaroon siya ng awa sa kanyang sarili. Kaya imbis na attend ng party, anak, ba't hindi ka attend ng party? Mami naman, ito naman pinusuot mo sa akin, ang mga suot ng mga kasama ko doon, ang gaganda ng mga hindi na uso ito. Anak, pasensya ka na. Ayan na kaya ng nanay mo. Sa tingin nyo lang niya, medyo parang hindi nyo kayo na-appreciate, pero sa tingin ng Panginoon, we are all beautiful. Palakpakan po natin. Praise God. Purihin ng Panginoon. Sabi nga dito sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything. Throw off. Sabi, tanggalin na natin yung mga lahat ng bagay that hinders and sin that so easily entangled us. Yung mga kasalanan na pumapalupot sa atin, lagi na talagang itinutulak tayo, no? Papalayo sa Panginoon, no? Yung mga bagay na hinahadlangan yung ating paglago sa ating buhay Kristiyano. Ayun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya kung ano may mga bagay na nakikita natin nagpapalayo sa atin sa Panginoon, tinuturuan naman tayo kung ano yun eh. Kaso nga lang minsan, ayaw natin kasi nag-i-enjoy tayo. Naku, sinabi ng magulang mo, anak, huwag ka sasama yan sa mga kaibigan mo niyan kasi hindi naman talaga kaibigan yan. Itinutulak ka lang niya mag-iinom. Itinutulak ka lang yan sa papalayo sa Panginoon. Kita mo, dati naman, napakaganda yung mga nagmumutawi sa bibig mo. Bakit ngayon, hindi ka naman tindero, hindi ka naman tindera? Naririnig ko na sa iyo ang salitang puto ko tsinta. Biro mo. Di ba po, common po yan. Yung mga tao, minsan mga bata pa lang, puto ko tsinta na naririnig mo. No? Medyo pag lumaki-laki na siya, hindi na puto ko tsinta maririnig mo. Puro pansit na. Pansit na ang naririnig mo sa kanya. So, nakakalungkot talaga. Praise God. So, ibig sabihin, ilayo natin yung mga sarili natin sa mga gano'n. Katulad na isang magulang, tayo tinutulungan ng ating mga magulang. May dinadirect tayo sa tamang mga kaibigan. No? Kasi ayaw nila tayo mapahamak. No? At higit sa lahat, ayaw nila tayo mapalayo sa Diyos. Kasi pag mapapalayo tayo sa Diyos, definitely, hindi gaganda ang takbo ng buhay natin. Lahat po tayo mayroong mga magagandang pangarap. Bakit po yung mga pangarap niya, minsan nawawala na. Hindi na natin naatin o lalong lumalayo. Kasi tayo mismo ang lumalayo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya nga sabi nga dito, fixing our eyes on Jesus. Sabi nga sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Kung gusto mo talagang maperpekto ang iyong faith, no? Paano ba mape-perfect ang faith? Ibig sabihin, pag binasa mo yung salita ng Diyos, pinampalataya mo, ganun na ba yun? Ang perfecter of faith, ibig sabihin, it will come into reality through your patience and perseverance. Alam mo ba, pananampalataya lamang, no? Ang salita ng Diyos na pinagkukunan natin pananampalataya, pag kinilaim po natin yan,
Magkakaroon po ng realization niya. Magaganap po sa ating buhay. Pag sinabi na pagpalain kita, magaganap po yan. You know? Pero magaganap lamang yan kung patient ka sa iyong buhay. Marunong ka maghintay. At may perseverance ka. Kahit na may nakikita ka ng negatibo, parang hindi ka pagpalain. Parang hindi makakantam mo yung pinagpipray mo o yung nais mo mangyari sa iyo. Pero you still hold on that faith. Whatever circumstances yung iyong nararanasan, no? Walking through your dream, talagang yan, darating ang araw, magaganap yan. Alam niyo po ba, pag nakakarinig ako ng mga testimony ng mga Christian, yung mga kapatiran rin natin, pag nakakwentuhan ko, no? Sarap kakwentuhan yung mga kapatiran, nai-encourage ka Di ba? Minsan pag tumatayo sila dito, nagtitestify, lalo na every dawn watch, nako, mabibless kayo. Makikita natin yun sa kanila, yung manifestation ng blessing sa kanila. Hindi naman nag-manifest na yung nanampalataya sila ngayon, mamaya nandiyan na. Hindi, it takes time. Pero bakit nangyari yun? Yung mga blessing na ganun sa kanilang buhay, yung matagal na nilang pinapanalan, bakit? Naghintay sila. Nag-persevere sila. Kahit na may mga negative, may mga nakikita sila mga balakid, hindi sila tumitingin doon, patuloy pa rin sila naglalakad. Ganun po ang pananampalataya. Kaya sabi nga dito, no, we must fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Lagi lang tayo nakapokus kay Jesus. Kasi pag si Jesus ang tiningnan natin sa ating buhay, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo mawawala sa direksyon. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ayun po ang gandahan. Si Jesus Christ nga, nagkaroon rin siya ng mga pagsubok sa buhay. Pero lahat yun, lagpasan niya dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos Ama. So tayo bilang isang Kristiyano, magtiwala lang po tayo kay Lord Jesus Christ. At makakamtan po natin kung ano may mga pangarap natin sa ating buhay. Palakpakan po natin ating buhay. At anong ba yung mga dapat na kailangan tanggalin natin sa ating sarili? Yung mga bagay na makadaigdig, yung mga kadariwan na ginagawa na ng tao na parang normal na lang sa kanila. Ito yung mga kasalanan, sabi nga sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Sa wikang Tagalog po, basahin po natin para mas malinaw po sa atin, no? Sabi dito sa ang bagong tipan, hindi naman makakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away. Ito, yung common to sa mga kapitbahay. Imbis na sa church, nangyayari ito. Paninibugho, pagkagalit, pagkamasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit. Yan, nainggit ka sa kapitbahay mo. Oh, bumili ng bagong TV. Napakalaki. Gusto mo rin magkaroon ng ganun. Nainggit ka, Paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito, binabalaan ko kayo, gaya ng babala ko noon, na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Biro niyo po ba? Sinasabi ng Panginoon dito sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world. Itong pattern ng world, hindi makasalanan na ito eh. At itong kasalanan na ito, pag ito ay ginagawa natin, ito po ang magiging consequences sa atin. Hindi lamang simple consequences. This is a eternal consequences. Sabi dito,
Gaya ng babala ko noon na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kapatid, kaibigan, ang Diyos at kayo lamang po ang pwede magsabi niyan kung inyong ginagawa o hindi. Kung meron man kayong ginagawa na isa sa mga bagay na ito, binabalaan po tayo ni Pablo sapagkat ang mga ganitong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya po, wag po tayong magtaka. Darating kasi may kanya-kanya tayong schedule. Pag sinabi ko may schedule, yung pagpanaw natin sa daigdig na ito. Hindi naman tayo nagkakasabay-sabay. Di ba? Di ba, minsan, kung tutusin, mas maganda ka, sama kayo na para sama-sama kayo, pero hindi naman ganun, may kanya-kanya tayong schedule. Pero kung dumating man ang schedule mo, nahaharap ka sa Panginoon. Huwag naman sana na pagdating doon sa langit, sabi ng Panginoon anak, hindi ka makakapasok sa langit. Panginoon, tumatayo naman ako sa pulpito, nakikita mo naman, nagpipreach ako, o nagsishare ako ng gospel, umattend ako ng Bible study, at sa mga prayer meeting, umattend ako, tumutulong ako, pero sabi ng Panginoon sa iyo, anak, natandaan mo ba yun sa Book of Galatians, chapter 5, verse 19 to 21? Meron kang isang kasalanan doon na hindi mo confess o hindi ka nagbago. Pinakita sa iyo ng Panginoon. Meron pala doon isa na hindi mo pala sinusunod. Hindi mo itinakwil sa iyong sarili. Na ayun, naging mitya, kaya hindi ka nakapasok sa lahat. Kasi napakalino, sinasabi ng Panginoon, kaya nga, babala ko sa inyo. Noon pa, sinasabi ni Pablo dito, ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinapalakpakan po natin Diyos sapagkat pinapaalalahanan niya po tayo sa mga kasalanan na dapat po nating iwasan sa ating buhay. Okay. Number 2, words reflects the heart. Yan. Sabi dito sa Luke chapter 6, verse 45. A good man brings good things out of good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Diba po, napakalinaw po yan, no? Sabi nga dito, Jesus teaches us about the importance of nurturing goodness within us in Luke chapter 6, verse 45. He emphasizes that the words and actions that we express, yung ginagawa po natin, yung sinasabi natin, yung ginagawa po natin, yung nakikita po ng ating kapwa, are a reflection. Reflection po ito of the goodness that resides in our hearts. It reminds us that our inner thoughts and beliefs shape the way we interact with others and the world around us. Biro nyo, kung ano po yung nasa ating isipan, no? Nasa ating puso, ito po yung lumalabas po sa atin. Lumalabas po sa ating pananalita. Kung mabuti po ang nasa isipan, puso natin, ayun po yung lalabas. No? Ayun po ang makikita mo, mabibless yung iyong kapwa. Alam niyo po ba, nakakalungkot po na may mga tao, di ba po, pag tayo nakakausap ng mga ibang tao, na imbis na word of encouragement or words of enlightenment, talagang words of of confusion, words of hatred ang lumalabas doon. Kaya po, pag mayroon lalo po yung may mga nakauusap po tayo, no? Bisa sa kapitbahay, sa opisina, sa school, no? O sa man lugar, no? Wala po yun dito sa church, no? Na kung saan pag negatibo, no? Kunyari, galit siya sa iyong kapwa, galit siya sa kanyang kapwa. Dahil yun na rin, pati ikaw, nakikisawsaw ka na rin, nagagalit ka na rin. Wala namang kasalanan yun sa iyo. Sa kanya lang may kasalanan, pati ikaw nagalit ka na. Di ba po, nangyayari pa? Naapektuhan tayo. Ito po, wag mo po tayo lumayo. Pag nanonood po tayo ng mga paborite natin mga
palabas sa TV, ano po ba yung mga favorite natin na ano? Kanya-kanya po tayo, may mga favorite po kayo. Ako po, ang favorite ko sa TV, pag nanonood po ako, alam na ni David yan, mga puro balita. Mga nagaganap sa Israel, tsaka yung sa Middle East yan. Yung mga, kasi minomonitor ko yan eh. Yung kasi inaano ko sa end times, okay, yun. Pero po yung iba, di ba po, nanonood po yung, lalo pa yung mga kananayan natin, no? Hindi naman po lahat, no? Pag nanonood ng mga drama-drama, di ba? Naapektuhan, di ba? Di ba? Dahil sa drama, makikita mo, umiiyak na lamang, di ba? Nay, ano ba nangyayari sa iyo? Sino ba nang away sa iyo? Hindi kasi yun eh. Kita mo, umiiyak pala yung character doon, di ba? Naapektuhan. Minsan ako nagagalit, pati ikaw nagagalit ka na, di ba? Sabihin sa'yo ng nanay mo, ng anak mo, Nay, ano po, mag-dinner na po tayo, hindi pa po kayo nagluluto ng paborite naming ulam. Tumigil ka, nanonood pa ako. Pati anak mo, kasi nakikita mo, sa drama doon, nag-aaway-aaway. Pati yung pinagalitan mo ni anak mo, naapektuhan ka na. Kasi yun na yung pumasok sa isipan mo eh. Di ba? Ayun ano. Kaya po tayo, wala naman po problema manood ng mga news o mga kung anong palabas niya, mga drama. Basta lang po ay hindi po tayo magpapa-apekto. Pero po yun, talaga po, sa totoo lang, pag yung po laging nai-embed, napapanood mo, no? Naaapektuhan na rin ang iyong karakter. Amen. Kaya nga tayo ay mag-ingat po tayo, no? Kasi kung ano ang nakikita natin sa paligid, yung lagi natin nakikita, naririnig, no? Ayun po, ay ang nagiging epekto po yun, minsan ayun na po yung lumalabas sa ating sarili sa mga action natin. Kaya po, beware po tayo. Kapatid, para rin po sa kabutihan natin yan. Hindi lamang po sa inyo, pati sa akin. No? Mahirap po talaga na ano eh. Kaya po, sa buhay po natin, even po sa mga kabataan, no? Alam po natin yan, lalo na sa mga social media, ay malaking epekto doon sa nagiging action sa mga pananalita ng mga kabataan. Amen. Sabi nga dito sa Galatians chapter 5, verse 22 to 24, ito naman po yung fruit of the Holy Spirit, ng Spirit na dapat makita sa atin. Sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, nabasa po natin yung makasalanan. Mga bagay na ayaw ng Panginoon sapagkat ito po ay hindi po tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po yung mga bagay na kung saan magmamana tayo ng kaharian ng Diyos. Sa Galatians chapter 5, verse 22 to 24. No? At ito rin ang magiging dahilan na whatever our action na lumalabas sa ating sarili, no, mga pananalita ay magiging blessing, hindi lamang sa atin, kundi sa ating kapwa rin. But the fruit of the Spirit is love, no? Joy, peace. Alam mo, ang isa sa mga paborite ko ditong na fruit of the Spirit, yung peace eh. Di ba, sarap po ba yung may kapayapaan kayo? Di ba? Kahit na nakikita mo, nagtataas yung mga bilihin, di ba? Oo, nagre-remorse ka, nalulungkot ka, pero hindi na-apektuhan yung karakter mo. May kapayapaan ka. Napakasarap ng ganun, di ba? Praise God. At alam niyo po ba, ang kapayapaan po ay hindi po nabibili. Kahit na napakarami kang kayamanan sa daigdig mo, marami kang ari-arian. Di ba, kapatid? Marami ka na nga mga bagay na pinangarap mo na nasa iyo na, pero may kapayapaan ka ba? Hindi pa rin eh. Hindi pa rin kompleto. Mayroon pa rin emptiness sa iyong puso. Kasi ang Panginoon lamang ang pwedeng magbigay ng kapayapaan sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi pa dito ang fruit of the Spirit, forbearance, kindness, no? Goodness, wow. Faithfulness, gentleness, wow. Napakaganda. Alam niyo po ba pag nakita na po kayo ng mga taong yung gentle siya, di ba? Kita nyo lang po, wag na po kayong, kung gusto nyo po na example ng gentle na tao, yung gentleman, hindi na ako lalayo. Dito pa lang sa church, meron na dito. Pero alam niyo po ba, ang buhay, ang Kristiyano, ay tinuturuan tayo kasi ng Panginoon maging gentle. Gentle in the sense na kahit na may mga bagay na dapat kayong
hindi pagkakaunawaan o ano kayo, different kayo ng opinion pero hindi kayo nag-aaway. No? Inuunawa mo yung kapwa mo, inuunawa mo yung misis mo, inuunawa mo yung mister mo, inuunawa mo yung kaibigan mo, inuunawa mo yung kapitbahay mo. Di ba? Ayun po yung gentle eh. Kahit na yung opinion niya ay iba sa'yo. No? Sa totoo lang talaga, hindi man tayo nagkakapareho ng opinion eh. Di ba? Sa Bible na nga lang, medyo may mga kaya nga may different religion, hindi nagkakasundo sa mga ibang bagay. Lalo na po sa politics. Ako po, nalulungkot po ako eh. Yun nangyari pong yung sa church po, medyo na-involved sa politics. Yung may mga ibang Christian, nabasa ko sa Facebook. Hindi kasi ako nagko-comment doon, nagbabasa ako. Hindi na ako nakikisaw-saw kasi doon. Nakakalungkot po may mga Kristiyano na wala yung gentleness. May comment pa doon na na sana wag mangyari sa iyan. Pero may Kristiyano ba? Sabi ko, ba yan? Sabi ko, iba na eh. Parang course na eh. Kulang na lang lagyan ng word na, na course na word para maging talagang katulad niya na yung nawawala yung gentleness. Dapat gentle pa rin tayo. Kaya nga sabi nga ng Panginoon sa Psalm, be still and know that I am God. Alam niyo po ba, kahit na po tayo matagal ng Kristiyano, minsan nawawala po sa atin yun eh. Pag may problema po tayo, nawawala yung stillness natin, nawawala yung focus natin sa Panginoon. Be still and know that I am God. Marami na example na kung saan mga lingkod ng Diyos na tinutulog sila, kinakalaban sila, but they remain to be still because they know their God. Na ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. Hindi sila, hindi naman nila kailangan ipagtanggol sa sarili. Ang Diyos ang magtatanggol sila. Darating ang araw, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya po sa atin, hindi po tayo exempted bilang isang Kristiyan. Kaya po mag-ingat po tayo. Huwag po tayong kasi po, whatever na lumalabas po sa ating bibig, sa ating action, ay yung pa reflection kung ano yung nasa puso natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Alam niyo po ba dito sa Sermon of the Mount? Nabasa na po natin to sa Sermon of the Mount. Ni Jesus, yung nag-preach siya sa libu-libong tao. No? Sa Matthew chapter 5. Meron kasi ako napansin dito na 2 verses dito sa Sermon of the Mount na patungkol yung obligasyon natin sa ating kapwa. Kasi kung babasahin natin Sermon of the Mount, kadalasan yung para sa ating sarili. Blessed are those who are poor in spirit. Blessed are those who are meek. Di ba? Blessed are those who are pure in heart. Puro mga pang sarili. Pero meron pala tayong obligasyon dito na nabasa ko na para naman sa ating kapwa. No. Sabi dito sa Matthew chapter 5, verse 7, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ayun po. Kailangan po, tayo po ay merciful tayo. Kanino po ba tayo magiging merciful? Doon ba sa mga taong puro na lang, kumbaga maganda yung pinapakita sa atin? Yung pabor tayo, hindi po. Yung merciful po, ina-apply po yan sa mga taong nagkakasala sa atin, nagkakamali sa atin, nagkukumit ng wrongdoings. No? Blessed are those who are merciful. Dahil kahit na nakagawa siya ng mali, pinapatawad mo. Nangangailangan ka, gusto mo maging merciful sa iyong Panginoon. Paano ka patatawarin ng Panginoon? Kung mismo ikaw, sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 14, na hindi ka marunong magpatawad, sabi dito, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Paano ka patatawarin ng Diyos? Kung yung kapwa mo na nagkamali sa iyo, ay hindi mo man lang pinatawad. Bagkus, nilalayuan mo pa siya. No? Hindi mo na siya pinapansin. Darating ang araw, kung tayo po humarap sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan na nagawa sa lupa. Alam mo, sabi ng Panginoon sa iyo, anak, humingi ka ngayon sa akin ng mercy.
Bakit yung nasa lupa ka, yung kapwa mo, na nagkasala sa'yo, nagkamali sa'yo, hindi mo man lang siya pinatawad? Let us, tingnan po natin ang ating mga sarili. Kung mayroong mga tao tayo na mga hindi pa natin napapatawad, patawarin na po natin. Sapagkat ang kalooban po ng Diyos sa atin ay patawarin po natin ang ating kapwa. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alam niyo po ba, minsan mahirap po malakpak pag natatamaan tayo sa totoo lang. Pare-pareho tayo, hindi lamang kayo. Pati rin ako, sapul rin ako eh. Ha? Akala niyo ba, kami po tumatayo dito sa pulpit ay kami po exempted? No, pare-pareho po tayo. Kasi pag tayo humarap sa Panginoon, hindi naman sasabihin ng Panginoon, okay ka, Brother Raul. Raul, anak ko, dahil ikaw ay tumatayo, exempted ka sa mga kasalanan na gano'n. Pasok ka din sa langit. Hindi po yun eh. Anak ko, pare-pareho po tayo. Kung ano po yung ginawa natin sa kapwa natin, ayun rin po, doon rin po tayo huhusgahan ng ating Panginoon. At ang isa po pa rin dito, sa binasa natin sa Sermon of the Mount, sa Matthew chapter 5, na it is our obligation sa ating kapwa. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Nako, gusto po natin matawag tayong children of God. Kailangan peacemaker po tayo. Paano ba ang peacemaker? Pag nakikita mo may mga nag-aaway dyan, medyo nagkakaroon na hindi magandang relasyon. Nag-e-effort ka, Nag-e-effort ka na ipagkasundo mo yung kapwa mo. Hindi yung, ay bahala sila, problema nila yun eh. Ayun po, nagko-conform ko po doon sa sa takbo ng daigdig eh. Kaya sinasabi nga ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world. Kasi ang pattern ng world, wala akong pakialam dyan, problema nila yan eh. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. Hindi ka pala tatawagin na anak ng Diyos kung hindi ka peacemaker. Pag nakikita mo yung kapwa mo, kapitbahay mo, ka-eskwela mo, ka-opisina mo, ka-churchmate mo, nagkakaroon ng hindi magandang relasyon, peacemaker kayo, pagkasundo mo, sister, brother, baka ganyan, tawad mo na, pagpasensya mo na. Hindi yung gagatungan mo, tama yan, sis. Tama yan, mare. Gagawa mo, pasaway yan eh. Yeah. Tigas ng uli, paulit-ulit na yun. Ganun na ang mo. Ganun na lumalabas sa bibig mo. Ganun na action mo. Alam niyo po ba, darating ang araw, kung hindi ka magiging peacemaker, baka dumating ang araw, ikaw ay magkakaroon na ng sitwasyon na tulad na ganun. Gusto mo maging maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa, pero walang tumutulong sa iyo para ipagkasundo kayo. Kasi mismo ikaw ginawa mo rin yun eh. Wala kang pakialam eh. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, kailangan maging peacemaker tayo. Kaya dito sa Matthew, chapter 5, meron tayong dalawang obligation. Be merciful and be a peacemaker. Praise God. Number 3, think of what is pure. So ito pang pinaka-verse natin. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure. Pure, ibig sabihin yung ano ba sa Tagalog ng pure? Dalisay, yan. Dalisay. Ano pa bang other word ng pure? Bukod sa dalisay. Lahat po ng magaganda, di ba? Puro, yung mga ganon, di ba? Is God. Whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. So, lagi tayo mag-isip kung ano ba yung mabuti, malinis para sa ating kapwa. Sabi nga dito, this verse from Philippians speaks to us about the importance of our thoughts and the contents of our minds. It encourages us to focus on things that are positive, noble and pure. Lagi tayo nakapokus doon. Hindi tayo pa nakapokus sa negative. Naku, hindi, kailangan makaganti ako. Umutang to sa akin, hindi ako binayaran. Makaganti man lang. Kahit hindi niya ako mabayaran. Mapitik mo ko man lang yung kanyang tenga. Ganun na iniisip mo Yung talagang dahil nga nakapanakit sa iyong puso, kaya hindi na positive.
Hindi na pure and lovely ang iniisip mo. The Apostle Paul who wrote this, sabi dito, who wrote this letter, wanted to guide the Philippians and us towards a mindset that positively impacts our lives and relationship. Gusto kasi ni Paul, no? Hindi lamang yung mga taga-Philippines, magkaroon tayo ng mindset sa ating isipan, no? Maging positive tayo, no? Kasi kung magkakaroon tayo ng positive sa ating mindset, ano? Magkakaroon tayo ng impact, mabuting impact sa mga buhay ng mga tao. May mga tao na kung saan, pag nakikita tayo, naku, ayan, okay yan si, okay yan si Brother Roque, si Brother Manuel, pagkausap mo yan, talagang na-enlighten ka. No? Talagang lumalakas yung loob mo. No? Marami ka nang tututunan. Di ba napakaganda yung mga ganun? No, talaga natutuwa sa'yo. Yung mga tao, pag nakikita ka, hindi ka nilalayuan. No? Nilalapitan ka kasi may napupulot silang aral sa'yo eh. Meron nga akong kasamahan na nagtatrabaho pa ako sa government. Karamihan sa amin, ayaw siyang lapitan. Kasi pag nakakausap mo, puro na lang reklamo, wala kang marinig na positibo, puro na lamang complain. May narinig na pa kayong tao na gano'n? Pagkausap nyo, imbis na maganda, puro na lang complain. May ba kayo di ba may mga taong gano'n eh? Puro na reklamo. Naku, wala kayong mapupulit na aral. Kaya siya nilalayuan siya. Wala nakikipagkaibigan sa kanya. Pero kung ikaw, positibo ka at masaya ka. Nakasama, di ba, may mga tao na masaya. Ang sarap samahan yan. Nakakatuwa yung mga kasamahan natin. Kaya po tayo, kung maghahanap lang tayo mga kaibigan, mga barkada, dito lang sa church. Kasi marami dito eh. Huwag na kayong lumayo. Dito lamang sa church. Kasi minsan tayo, yung, minsan, paghusga tayo na yung unang impression pa lang natin, akala natin, ganun na siya talaga. Pero hindi natin alam, deep inside them, yung tao pala yun, ay makapagbibigay ng encouragement at enlightenment sa ating buhay. Palakpakan po natin ating buhay. Amen. Praise God. Amen. Then, application natin, replace negative thoughts with Scripture. Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5, we demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ibig sabihin, tayo po, lahat po ng mga negatibo, lahat po hindi base sa kalooban ng Diyos, alisin po natin sa mind dyan. Hindi po nakakatulong yan. Anything nakapanghihina sa inyo, anything nakakapag-change ng character attitude nyo na hindi maganda, alisin nyo po yan. Anything na mga bagay na kung saan nagpapagulo lamang sa inyong isipan, alisin nyo po yan. No? Bagkus ang salita ng Diyos lamang ang siyang panatilihin natin sa ating sarili. Pangalawa, speak life and truth over yourself and others. Pag tayo po sa ating buhay, lagi lang po tayo mag-speak, lagi lang po tayo mag-confess ng buhay at katotohanan. Pag sinabi ng buhay, buhay na punong-puno ng pag-asa, buhay na punong-puno ng positibo. Hindi i-speak ka sa buhay mo o yung sa yung kapwa na, naku, wala nang pag-asa. Alam mo, sister, yung buhay talaga ganyan. Tiis-tiis na lang talaga tayo. Parang wala na tayong patutunguhan. Eh. Ang gulo-gulo na ng paligid na, nagtataas ang bilihin, kurap pa yung mga nasa government natin. Binubuli pa tayo ng China, ano pang mangyayari din? Huwag po ganun. Speak encouragement. Speak hope. Speak life sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Then, number 3, ito po, monitor your media intake to protect your thought life. Totoo po yan. Naku, pag ito pinag-usapan po, marami po sa ating guilty dito. According to study that an average 4 hours a day are being consumed by an individual in cellphone or social media. Hindi nyo lang po napapansin. Pag kayo po nag-cellphone, nag-average ang isang individual, isang tao, na 4 hours a day. No, ka-scroll niya, ka-text niya,
kagagamit niya ng cellphone. So, totoo po yan, hindi niyo lang napapansin. Gusto niyo pong pansinin? Orasan niyo po yung sarili niyo. Baka higit pa sa 4 hours yung nakukonsume niyo. Sabi dito, open too much media intake, especially on social media, will change your character. And much worse, it will take away your devotion to God. Totoo po yun. Nagbabago ang ating character. Bakit po? Dahil tayo ay napakaling oras yung kinukonsume natin sa social media. Naapektuhan po yung ating isipan, yung ating character. Kaya po yung, totoo lang, tulad nga na mention ko sa inyo kanina, nagsisimula pala ako. May mga kabataan, no? May mga tao na kung saan dati napaka ganda nagbumutawi sa kanilang bibig. Wala ka naririnig ng mga hindi magagandang ano. Natuto na magtinda ng puto at kutsinda. Dahil nasa social media. Natuto na rin magsalita ng pansit. No? Dahil sa social media. Kaya po, let us be careful. Huwag po nating i-indulge yung time more of our time sa social media dahil hindi ko naman sinasabi pag sa social media ay lahat ay hindi maganda. Meron rin po magaganda pero po marami po dyan talagang toxic. Sabi dito, another alarming stat, nearly 6 out of 10 teen girls say they've been contacted through social media platforms by a stranger in a way that makes them feel uncomfortable. Totoo po yan. Marami po mga kabataan sa social media, meron po silang nakakausap minsan ng mga stranger o mga na kung saan they feel uncomfortable. Sabi dito, may mga bagay na kung saan hindi magandang epekto sa tao ang social media. Sinasabi nga dito na ang common na hindi magandang nakukuha ng tao sa social media, yung katulad yung tinatawag natin mga body image concern, di ba? Kaya nga sa social media, pag hindi maganda yung itsura mo, medyo minsan outcast ka, negative ang ng tao sa'yo. Kaya anong ginagawa natin ngayon? Social media, hindi na natin tinatanggap yung katotohanan sa ating sarili. Ginagawa natin, pag nag-post tayo ng picture, kailangan cute. Kailangan papakita mo yung dimple mo. Ako pinipilit ko lumabas dimple ko, hindi ko makita eh. Yeah. Kaya, okay, maswerte may mga dimple eh. No? Kung pwede lang ipasa yung dimple. Kaya iba, pag hindi maganda kasuotan, ayaw na i-post kasi nga, nakikritik. Kaya yung iba, ang gagawin na lang, gagamitin na ng AI, di ba? Papakita na yung, di ba? Ganon. Ako po, gusto ko mag-AI, pero hindi tumatalab. No? Bakit kaya ganon? May namimili rin pala yung AI, no? Kaya tinanggap ko na yung katotohanan eh. Ngayon, nagkakaroon ng body image concern, kaya po ayaw na po mag-post ng hindi siya cute, hindi siya pogi, o hindi siya maganda, kasi po baka makritik lang siya o mabully. Pangalawa po yung cyberbullying. Ito po yung common, no? Sa social media. Cyberbullying ka, ibig sabihin, talagang dito kasi siraan. Common niya, kaya marami na apektuhan ng mga kabataan, lalo ng kabataan, no? Sa kanilang buhay. Online predators, meron dito nananamantala. No? Yung kahinaan ng isang tao, minsan may message na lang sa iyo, sasamantalayin yung kahinaan, katulad yung mga sexually exploit, financially extortion, yung mga ganon. Then yung dangerous viral trends, yung pag malungkot ka, imbis na tulungan ka, gagatungan pa, hindi, ganito gawin mo, kumuha ka ng tali. Kaya kumusta may nabibiling mga gamot na gano'n, pwede maging laso, inumin mo. Meron po ganyan. Social media. Totoo yan. Tuturuan ka pa magpakamatay. Oo. Ito nga sa amin nga, dahil ako nasa security ako eh. Buti nga, nakita ng mga authorities to eh. Meron nga sa YouTube, tsaka basta sa paano gumawa ng bomba. Para magpasabog ka, pumatay ka ng tao. Pero mo nangyari yun. No? Kaya marami sa na talaga hindi maganda eh. Sa social media. Kaya po tayo, bilang isang Kristiyano, mag-ingat po tayo sa pag-indulge po sa social media o too much time sa computer.
Basta ang mahalaga po sa atin, imbis na mag-indulge tayo ng more time sa mga ganyan, we must indulge more time sa salita ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. And lastly, sa ating conclusion, sabi dito, calmness and peace begins with the purity of thought and speech. Totoo po yan. Kung gusto mo magkaroon kalmadong sarili, kapayapaan, mangyayari lamang to kung may purity ang thought mo, ang speech mo, na nanggagaling mismo sa salita ng Diyos. Amen? Tayo, palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po'y tumayo. Praise God. Before we pray, we must sing one worship song. Yung kanta natin na kaniyang kinanta ng ating mga music ministers. Pure Heart, yung sabi kang Tagalog, yung pusong dalisay. Amen. Pusong dalisay. Let us meditate this song. Ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Kapatid, kaibigan, lahat tayo ay nangangarap o umaasa na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Kahit na sa mga hindi magagandang nakikita natin, naririnig natin sa paligid, gusto natin magkaroon ng kapayapaan. Kapatid, kaibigan, even sa mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, kung nais mo ng kapayapaan, calmness and peace sa iyong buhay, nagsisimula yon kung mayroon kang malinis na pag-iisip at pananalita. At nagmumula lamang yon sa pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Wala namang ibang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay kundi ang Diyos. Dahil ito ay hindi nabibili. Hindi ito po base sa anumang meron ka, yaman ka, o anumang estado mo sa buhay, o anumang impluensya mo. Kapatid, sinasabi ko sa iyo,
Alam ko sa oras nito, ikaw nakikinig ngayon sa oras nito. Wala kang kapayapaan, no? Kapatid, lumapit ka lamang sa Panginoon at bibigyan ka niya ng kapayapaan. Lahat po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa iyong salita na aming marinig. Lord, lahat po kami ay nangangailangan ng kapayapaan sa aming buhay. Marami na po mga bagay kami naririnig na mga hindi magaganda sa aming paligid. Isa naghahanap kami kung sa kami magkakaroon ng kapayapaan. Ginagawa na namin lahat ng bagay. Ngunit wala pa rin kaming kapayapaan. Panginoon, kaya, Lord God, lumalapit kami sa iyo, Lord God. Binibigay namin sa iyo ang aming buhay. Isinusuko namin sa iyo. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon sa rin tagapagligtas. At let your word dwell in us. Tulungan mo kami magkaroon ng purity of thought and speech. Magkaroon kami ng malinis sa pag-iisip at pananalita. At alam po na ay mangyayari lamang ito kung kami po ay mananampalataya sa iyong salita. Kami po ay hindi lalayo sa iyo, kundi magtitiwala sa iyo. Sapagkat ikaw lamang po ang nakapagbibigay ng kapayapaan sa tao at wala ng iba. Kayamanang walang magagawa. Estado ng pagkatao namin sa harapan ng tao, walang magagawa. Impluwensya namin, koneksyon namin, walang magagawa. Panginoon, alam po namin lang, Lord, ikaw lamang po ang may magagawa sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Lord God. Kaya ang aming buhay ay patuloy na sinusuko namin sa iyo. Patawarin mo kami, Lord God. Kung maraming beses sa aming buhay, pinipilit namin, Lord God, na magkaroon kami ng kapayapaan sa magitan ng aming katagumpayan, aming kayamanan, ano man ang aming mga narating, pero kami, Panginoon, nabigo. Lord, maraming salamat po, Lord God. Nalaman namin na ang pagtitiwala lamang namin sa iyo, sa iyong salita, magkakaroon kami ng kapayapaan. At dito, Panginoon, babaguhin mo ang aming isipan. Babaguhin mo ang aming pananalita na ang lalabas lamang sa amin ay pananampalataya sa iyo. Lalabas lamang sa amin sarili ang katwiran mo, ang encouragement, ang pag-asa na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Lord God. Lord, patuloy, Lord God, pinagkakatiwala ko ang aking mga kapatid sa oras na ito sa iyo. Let the peace flow upon them. Tulungan mo sila magkaroon ng purity of thought and speech para ang calmness and peace ay dumaloy sa kanila. Pagpalain po ang aking mga kapatid na ito na nasa church na ito, church building, even sa lahat ng mga nanonood sa Facebook and sa YouTube. Bless them, Lord God, na nagpakumbaba sa iyong harapan, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.